Dadako na po tayo sa ating salita po ng Panginoon. At samahan po ninyo ako sa ating talata. So this is from Jeremiah chapter 3 verse 15 and 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4. So ito po yung ating magiging verses ngayon pong umaga po ito. Dalawa po ang ating babasahin. Isa po sa Old Testament at isa po sa ating Bagong Tipan. So, Jeremiah 3:15 and 1 Peter 5:1 to 4. So, ito po yung ating babasahin. Sige po, tayo po sandaling magsitayo para po sa pagbasa. Ipit lang po natin yung isa. Ano po? So, dalawa pong aklat ang ating pong kung saan matatagpuan po ang ating babasahin. Jeremiah 3:15. And I will give you shepherds after my own heart who will feed you with knowledge and understanding. And in 1 Peter chapter 5, verses 1 to 4, so I exhort the elders among you as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and as a partaker in the glory that is going to be revealed, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion but willingly as God would have you, not for shameful gain but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. At minsan pa kami ay inyo pong pinagpala ng panibagong oras, opportunity na makarinig ng inyo pong salita. At tunay Ama na ang bawat salita mula sa iyo ay kalakasan po namin. And ito ho ay gabay po namin, Panginoon, sa aming pong pamumuhay. Kung paano po kami aakto at mag-iisip ng wasto bilang inyo pong mga anak. Magkaroon kami ng tamang perspective sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay, especially kung kami ay nasa ministry, kami ay nasa area po ng paglilingkod sa iyo, Panginoon, kung kami ay involved sa mga gawain na kung saan kami po ay inyo pong tinawag, ay may pamuhay namin ayon po sa iyo pong itinuturo sa amin. At ang inyo pong tagapagsalita, patuloy Ama, humingi po ako ng tawad sa akin pong mga pagkukulang, sa akin pong mga pagkakasala. Gamitin po ninyo lamang ako na instrumento para po sa umagang ito. At ikaw lamang ang may taas namin sa aming pong pakikinig na gagawin sa iyo pong salita at pagsasabuhay namin sa iyo pong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, kung titingnan po natin yung ating message, ano po ngayon pong umaga, it's what the Bible says. Ano po, ito ho ay tinuturo po ng Bible na kung saan ay ang Diyos ay nagtatalaga ng mga individual upang ang iglesia ay patuloy na maging mapabuti, ano po, o upang magkaroon ng tinatawag nating edification or building up. So kung tatanda po natin ng Ephesians 4, and some of them, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the equipping of the saints. Di po ba? For the unity of the body. So, para po sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo, hindi po sa pagkakawatak-watak ng iglesia, para po sa equipping ng bawat isa. So, tayo ay maging useful, hindi po tayo maging pabigat, hindi po tayo liability ng iglesia, kundi tayo po ay maging instrumento po ng Panginoon sa kanyang Great Commission. Kaya, lagi po tayong pinapaalalahanan na kung tayo ho ay nagsasabi na tayo ho ay Christian at meron tayong buhay na walang hanggan, isa hong ipinapaalala pa sa atin bilang Kristiyano ay meron tayong mission sa mundo. Ano po? So, meron po tayong mission sa buhay na ito. Hindi lamang po tayo, kumbaga ang ating involvement lamang po sa church ay tayo ho ay taga-upo lamang o tayo ho ay tagapakinig lamang ng kanyang salita.
At ang isa nga po na ginagamit po ng Panginoon ay ang mga tinatawag po nating pastor or shepherds. Ano po? So, yan po yung ating magiging topic ngayon pong umaga. So, para mas makita natin kung gaano ho ka-blessed ang pagiging isang mananampalataya, na may mga taong ginagamit ang Diyos para sa ating pag-unlad sa buhay pananampalataya. Primarily, ang Diyos ho ang bibigay sa atin ng kaliwanagan sa kanya pong salita. So, ang Holy Spirit as the author of the Bible. Di ba? At mas makakatulong yan kung regular ho ang ating pagbabasa ng kanyang salita. Pero kung hindi, sabi nga, marami po itong magiging epekto sa atin. Kaya, mula doon sa pagiging instrumento to encourage, so tayo yung nangangailangan ng encouragement. So, pupunta tayo doon sa panghihina sa ating pananampalataya. Tayo yung mga ngailangan po ng exhortation, encouragement, para tayo ho ay lumakas sa ating pong pananampalataya. So ito ho ay halaw in Jeremiah 3:15, yung ating pong title, Shepherds After God's Own Heart. So this is from God Himself. Kasi ho, ang sitwasyon po dito sa aklat po ng Jeremiah is yung stubbornness o yung katigasan ng ulo ng Israel. And nalaman po natin yan sa buhay po ni Jeremiah kung gaano ho siya talaga ka-emotional bilang isang propeta na wala ni isa ang tumalikod sa kanyang kasalanan. Wala ni isang Israelita ang tumalikod sa kanyang kasalanan sa pamamagitan po ng mga mensahe na ipinaabot ni Jeremiah sa kanila. Kaya siya yung tinatawag nga nating weeping prophet. So siya yung tumatangis na propeta sapagkat sa kabila ng kanyang kagustuhan na ang bansang Israel ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan at tumalima sa Diyos, wala kahit isa. Romans 3:10. Walang ni isa man ang sumunod sa Kanya. Sa makatuwid, wala ni isa ang sumunod sa Panginoon. Bagamat, sabi nga, ito pong ating binasa, may promise pa rin ang Panginoon sa kanila. In spite of their being faithless, so ito po yung makikita natin, magkakaloob ang Diyos sa kanila ng mga tinatawag nating shepherds. Na kung saan itong mga shepherds na yan ay mula sa kanyang puso. So, after God's own heart. And these shepherds will feed them. So, sila'y pakakanin ng kaalaman at ng kaunawaan. So, knowledge and understanding. So, yan ho ay nangyayari na po. So, sa atin, in the New Covenant. So, meron pong shepherds na tinatawag, mga pastors. And meron pa rin ho yan in the millennial. So, ito ho is looking forward in the millennial, na kung saan meron pa rin pong mga ngaral ho para sa kanila. At yun yung panahon na kung saan sila ho ay magsisisig sa kanilang mga kasalanan. So, yun po yung background po nitong ating binasa. Kaya, mga kapatid, gaano ho ka-importante sa atin na pasalamatan ang mga taong ginagamit ng Diyos para sa ating paglago? Gaano ba ka-close sa puso natin para pasalamatan ng Diyos because of those person? Okay? Sapagkat may mga ginagamit siya para paalalahanan po tayo sa ating mga kabaluktutan ng ating puso, ng ating isip. Kapag tayo ay napapariwara sa ating buhay pananampalataya, meron pong ginagamit ang Diyos para tayo po ay panalangin. May ginagamit po ang Diyos para tayo po ay basahan ng salita ng Panginoon para sa ating encouragement. So, gaano kalapit sa ating puso para sila ay pasalamatan. At itaas natin sa Panginoon ang kanilang mga buhay. So, isang istorya ho ang napakinggan ko po. Nangyari po ito sa ibang iglesia.
na kung saan po ay may hindi magandang relasyon between doon sa pinaka-pastor ho ng church and sa outreach pastor. So, ibig sabihin, may church na kung saan ay mayroong outreach or satellite church or daughter church. And yung pong pastor ng outreach, so hindi naging maganda yung kanilang relasyon ng pinaka-pastor. And dumating yung time na umalis ho yung pastor ng outreach. Pero, ang nangyari ho, so nung nalaman po nung congregation ng outreach na umalis na yung kanilang pastor at ang magiging, kumbaga, OIC doon sa kanilang outreach ay ang kanilang senior pastor, hindi sila natuwa. So talagang hinanap nila yung pastor na yon, yung outreach pastor nila, at kumbaga ang gusto nilang maging pastor is yung kanilang pastor mismo na umalis. Okay? So, ano po yung mapapansin po natin doon sa ganung bagay? So, there's some kind of, sabi nga, malaki yung pagkukulang noong pinaka-head. Kasi nga, yung, kumbaga, may estrangement between doon sa congregation ng outreach sa kanya. So, ayaw sa kanya. Pero yung pastor na nangunguna sa kanila, kahit umalis, talagang hinabol nila, hinanap nila. At nagsabing, Pastor, kami sa iyo. Sasama kami sa iyo. So, ano yung, kumbaga, ano yung namamagitan sa kanila? Para sabihin ng congregation, sabihin ng mga members na, Pastor, kami sa iyo. Okay? So, yun yung mga nangyayari po sa ibang iglesia na siguro ay hindi natin namamalayan. Pero, makikita natin kung paano gumagalaw ang Panginoon sa kanila. Di ba? So, hindi lang natin na-appreciate ang Panginoon sa kung paano siya gumalaw sa ating iglesia, kundi meron ding appreciation na nangyayari po sa iba kung paano po kumilos din ang Panginoon sa kanilang buhay. Na sa kabila ng mga ganoong hidwaan, sa kabila ng mga ganoong hindi pagkakasundo, itinuturo pa rin sa kanila kung ano yung diwa ng pagiging isang church. Ano po? So, hindi ho para tayo ho ay turuang magkaroon ng division and hidwaan at away-away, kundi para mapanatili ho natin yung magandang ugnayan, yung closeness and yung pagmamahal. Ano ho? Between the leader and the member. Okay? Kaya, mga kapatid, so, regarding sa mga shepherds na tinatawag dito po sa Biblia, in other words, ay mga pastor. Sabi po dito, hindi ho lahat ng pastor ay pare-pareho. Okay? Hindi lahat na nagsasabing sila ho ay pastor ay masasabi natin sila ay tunay na tinawag po ng ating Panginoon. Sapagkat meron pong iba na nagsasabing sila ay shepherd, pero ang gusto nila, sila ang paglilingkuran at hindi sila maglilingkod. So ito'y taliwas sa sinabi ng ating Panginoon sa aklat po ng Marcos, Kabanata 10, talata 45. Ano po sabi ng Panginoon doon? Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So wala yung servant leadership na tinatawag. Hindi yung leadership, So ang pagiging shepherd po, ayon po sa Biblia, ay hindi ho leadership, but servant leadership. Okay? Hindi ho pangunguna na marunong ka lang magmando, marunong ka lang mag-delegate, marunong ka lang umutos. Kaya sasama ang loob ng kongregasyon, yan naman ay palautos. Tapos pagka naman siya, hindi naman siya kumikilos. Okay? So yun yung sentimiento, magiging sentimiento po ng mga members. Pero ang principle po ng leadership na makikita po natin sa Biblia is servant leadership. Panginoon mismo ho ang nag-set ng example. Kasi sabi niya, ako ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya nga, sinasabi po natin, ang inyong lingkod. Ay nakakatakot sabihin na, ang inyong boss. Ang inyong amo. Nakakapangilabot. Sabihin na, ang
ang isang nangunguna po sa iglesia ay ituring niya ang kanyang sarili sa ang pinuno. Pero meron po tayong pinuno. Sino ho? Ang Panginoong Hesus. So, siya ang ulo, tayo ang katawan. Amen? Yan. So, yun po yung makikita po natin. And, meron din po mga nagsasabi na sila'y pastor, pero ang kanilang akto, mga galaw, ay parang baguhang mananampalataya. So, kumbaga hindi siya fit pa para sa ministry, especially in pastoral. Kasi babagong mananampalataya. Okay, so, sinabihan lang na, o sige, doon ka na, magturo ka na. O, hindi naman siya nakapag-aral ng, kumbaga, formally sa salita ng Diyos. Marunong lang bumasa, marunong lang, kumbaga, mag-elaborate ng kanyang binabasa. Pero yung pag-aaral mismo ng salita ng Panginoon ay hindi niya nalalaman, hindi niya naintindihan. So, hindi ko biro. Ano ho? Kasi ito ho ay serious calling mula po sa Diyos. Kaya hindi ho ito yung parang minamanilang o para bang pinaglalaroan lang ang pagkakataon na magpagamit sa Panginoon para maghatid ng kanyang salita. And some pastors demand for a bigger financial support. Nako, talagang marami hong matatamaan. Ano po? Sa part na yan. So, sabi nga, hindi ko deserve yung ganitong yung ganitong amount. Hindi ko deserve yung ganyan. So, siya pa yung nagdi-demand na dapat ganitong ibibigay. So, hindi po yan katangian ng isang tunay na pastor sapagkat ang kanyang pagtawag mula sa Panginoon ay upang magpakain at hindi iasa ang kanyang sarili sa kung paano siya pakakainin. Okay? Some pastors did not take seriously their shepherding duties. So ito yung isa pa. Dahil nga sa kanyang sitwasyon, hindi siya nagseseryoso sa kanyang mga tungkulin sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang nagiging resulta, maapektuhan po ang church. Somehow, maapektuhan po ang iglesia. Kaya nga, ang makikita ho natin sa ating pong binasang verse kanina sa Jeremiah 3, these shepherds after God's own heart will feed you with knowledge and understanding. Not simply knowledge, but knowledge and understanding. So, it's both doctrine and practice. So, meron tayong kaalaman, katotohanan, at yung tinatawag nating practical. Okay? Kung paano po natin ilalapat ang ating nalaman mula sa salita ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, mga kapatid, tatlo pong katotohanan ng ating makikita. So, we have the distinctives of God's shepherds. Ano ba ang mga natatanging katangian? O ano ba ang mga katangian ng isang tunay na pastol ng Diyos? Na sinasabi po doon sa ating binasa is God's, after God's own heart. So, ito yung mga distinctives, makikita po natin. And then number 2 is the duties o ang mga tungkulin. At ang pangatlo is the delight o ang happiness ng mga lingkod ng Diyos o ng mga pastol ng ating pong Panginoon. So first, tingnan po natin muli ang ating verse in Jeremiah 3, and I will give you shepherds after my own heart. So ano po ang ibig sabihin na after my own heart or after God's own heart? Kasi hindi lang po yan ginamit dito lamang. So, sino po yung isang Bible character na tinatawag na man after God's own heart? Sino po? Kaunti lang nasagot. Si Haring David. Di po ba? Si Haring David. So, bakit siya tinawag na man after God's own heart? So, nung siya po ay tatawagin pa lang bilang susunod na hari. Kasi, si Samuel, tinawag siya ng Panginoon, pumunta ka kay Jesse.
Okay, nandoon ang aking pinili na magiging susunod na hari. Pero nagkaroon pa ng elimination. Inisa-isa ho yung mga anak mula sa panganay hanggang kay Haring David. Actually, wala sa choice list si Haring David. Kasi hanggat hindi tinanong ni Samuel, wala ka na bang anak? Meron pa. Sabi ni Jesse, nandoon sa pastulan. So hanggat hindi nangyari yung pagkakataon yon, hindi pa may tatalaga po si Haring David na maging isusunod na hari ng Israel. At hindi siya makikilala bilang, sabi nga, man after God's own heart. So, kaya meron pong pagkakahalintulad, ito pong ating subpoint sa buhay po ni Haring David. Okay? Kaya yung ating una ho dito, so the first distinctive or yung tinatawag nating distinguishing mark ng isang pastol o ng isang shepherd o ng isang lingkod ng Diyos o nangangalaga, tagapangalaga ng kawan ng Diyos is that they are deeply spiritual. So hindi ho pwedeng immature. Hindi ho pwedeng bata. Pwedeng batang itsura. Okay? Pero hindi pwedeng bata sa pananampalataya. Okay? So, deeply spiritual. So, it speaks of that shepherd's devotion or yung tinatawag nating spirituality nung pastor o nung pastol. So, hindi ho pwedeng shallow ang kanyang knowledge about God, about Christ, about church. Hindi pwedeng indifferent. Okay? Pagdating sa mga positions na itinuturo po ng Biblia, kundi meron siyang paninindigan. Kung anong tama, yun ang kanyang paninindigan. Kahit marami ho ang hindi sumasang-ayon sa kanya. So ito po yung makikita natin. Number 1 is that they are deeply spiritual. Katulad po ni Haring David in Psalm 63 verses 1 to 4. Ano po sabi niya? "O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you in a dry and weary land where there is no water." So, ang makikita ho natin dito is yung lalim ng kanyang paghanap o pagnanasa na makasama ang Panginoon sa kanyang buhay. Na lagi siyang nasa presensya ng Panginoon. Ayaw niyang mawalay sa Diyos ni kahit isang saglit lamang. So ito po yung makikita natin una, yung lalim ng kanilang espiritu sa Diyos. And shepherds of flock or shepherds of God's flock are described as ones having an earnest longing for God. So, sila yung dapat makilala na talagang napakalapit sa Diyos. Malalim ang debosyon sa Diyos. Hindi po ito yung hypocritical na uri ng debosyon. Kasi marami hong gumagawa niyan. In the Gospels. So, yung mga Pariseo, maalala po natin, para mapapurihan sila ng tao, sila ay nagpapakitang tao kesyo na sila ay nasa Diyos. Kesyo sila ay malapit sa Diyos kung papaano sila manalangin, kung papaano sila magbigay ng ikapo, kung papaano sila mag-ayuno. Gusto nila napapansin sila ng tao. Pero hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. At hindi yan nasukatan upang masabi na siya ay malalim sa kanyang espiritu. Kaya, sabi diyan, they are deeply spiritual. So, nakasalalay yan sa ating relasyon mismo sa Panginoon. Yung lalim ng ating relasyon sa ating pong Panginoon. So, mahirap yung mag-encourage tayo mismo. Hindi tayo ganun kalakas sa ating pananampalataya kasi meron tayong kakulangan sa ating debosyon sa Panginoon. Meron tayong kakulangan sa ating oras sa ating Panginoon. So, sabi nga nung theologian na napakinggan ko po sa isang conference, ang kanyang schedule ay sabi nga ganito,
Ginugugol niya ang kanyang oras sa Panginoon sa umaga. So, mornings. And then, sa hapon, iginugugol niya ang kanyang sarili sa mga tao. People. And then sa gabi, iginugugol niya ang kanyang sarili sa pamilya. Family. So, kumbaga management ng oras. Hindi mo pwedeng puro people, okay? O puro family, tapos ang God, hindi natin inuuna. It should be God. Sabi nga, una ang Diyos, bago ang iba. Okay? So yun po yung sinasabi ko dyan, na ito yung sukat kung gaano po tayo karapat-dapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung gaano tayo ka-worthy sa ating ministry. Hindi yung dahil marami tayong experience sa buhay, pero malaki ang problema natin sa ating debosyon sa ating pong Panginoon. Kaya, deeply spiritual, number 1. Next, they are genuinely humble. Sino ang tunay na mapagpakumbaba? Yan. Kasi kung tanongin tayo, sino ang tunay na mapagpakumbaba? Pag sinabi nating tayo, ay hindi na. Pag sinagot mong, ako ho, hindi po ba? Kasi yun yung tanong na hindi mo pwedeng sagutin eh. Kasi magiging questionable na yung kababaang loob mo pag sinabi mong ikaw. Okay? Kaya sabi dito is, they are genuinely humble, hindi dahil sinasabi nila sila mapagpakumbaba. Dahil oras na sabihin mong ikaw ay mapagpakumbaba, hindi ka na nagpapakumbaba. Ano lang ang sinabi ni Haring David as our model, as our example, upang mapatunayan siya ay mapagpakumbaba? Matapos niyang malaman, o matapos niyang ma-realize yung gravity ng kanyang ginawa na kasalanan in Psalm 51. Di po ba? Matapos siyang sansalain ni Nathan sa kanyang ginawa. Ang sabi sa kanya ay, you are the man. Okay? Ano pa sabi ni Haring David? Abay, dapat mamatay ang tao niyan. Samantalang sinabi ni Nathan sa kanya, you are the man. Ikaw yun eh. Di ba? Para bang tinusok ng balaraw ang puso ni Haring David. O para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ice cold. Parang yung bucket challenge dati, Okay? So parang ganun yung naging pakiramdam ni Haring David after his conversation with ni Nathan. Kaya after ho noon, Psalm 51. Ito ho ang kanyang sinabi. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Purge me with hyssop and I shall be clean. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So, he responded quickly with repentance. Hindi siya nag-atubiling humingi ng tawad sa Diyos. Hindi siya naghintay pa ng oras para humingi ng tawad sa Diyos. Agad-agad siyang nanalangin para sa kanyang ginawang kasalanan. Kaya masasabi ko talaga na ang mabuting katangian ng isang lingkod ng Panginoon ay kung paano siya mag-respond sa kanyang mga kahinaan. Kung paano siya mag-respond sa mga kritisismo. Kasi hindi naman perfecto ang mga lingkod ng Panginoon. Amen? Amen. So ito po makikita natin. They are genuinely humble. So David responded with his words right after. Matapos lamang, right after lang ng rebuke ni Nathan sa kanya. Humingi siya agad ng tawad. Hindi yung parang, sige, hingi ako ng tawad sa Panginoon. Pero deep inside sa kanyang puso, meron pa rin rebellious heart na parang ikinakatwiran pa rin niya ang kanyang nagawa. Ikinakatwiran pa rin niya ang kanyang kasalanan. Pero wala ho tayong makikitang ganyan kay Haring David. Siya'y totoong humingi ng tawad sa Panginoon. Definitely, ito ho ang halimbawa ng pagpapakababa na dapat makita ho sa mga lingkod ng Diyos. And number 3,
they are having the simplicity of life. Hindi ho extravagant. Hindi ho tayo dapat, halimbawa, isang pastor ng church, may private plane. Ang kahanay ay mga sikat na artista sa Hollywood. O di kaya yung mga business magnates o tycoons. Ay pambihira. Tama na sa eroplanong papel. O di kaya doon sa replica lang ng eroplano o ng jet plane. Pwede na yun. Pero yung maghahangad pa ng original, na totoo talaga, na bilyon ang halaga. Okay? So sabi po dito is they are having the simplicity of life. So that is integrity. Kaya tatlo po yan. We have spirituality or devotion, humility, and integrity. Integridad. So they are having the simplicity of life. So what do we mean by integrity, by the way? Kasi pag sinabi natin integrity, yan ay kinakabit dun sa mga tao talaga na hindi siya shallow. Hindi siya, kasi integer whole number ang ibig sabihin So, hindi siya parang kawayan. Okay? Hindi siya parang kawayan na madaling humapay o madaling humiga. So meron siyang sense of paninindigan sa kanyang sarili. Kung ano yung buhay na ipinanukala ng Panginoon para sa kanya, doon siya mananatili. So yun yung sinasabi pong integrity. Katulad po nung account in 1 Samuel 24, verses 12 to 13. Ito po ay naganap sa isang yungib, at sa yungib na iyon, nagpangita si Haring David at si Saul. So, itinakda ng Diyos yung pagkakataon yung sila'y magkita sa yungib na yon. At sa part ni Haring David, pagkakataon na niya para ipaghiganti ang kanyang sarili. Kasi, hinahabol ho siya ni Saul Gusto ho siya ipapatay. Pero yung pagkakataon yun, the very time or very moment na yon, na sila mismo ay magkasama sa loob ng yungib, hindi ho kinuha o dinungisan ni Haring David ng kanyang mga kamay. Hindi niya tinake advantage si Saul sa pagkakataong yun. Ano po sabi niya dun sa 1 Samuel 24:12? May the Lord judge between me and you. May the Lord avenge me against you. But my hand shall not be against you. As the proverb of the ancient says, out of the wicked comes wickedness, but my hand shall not be against you. Vengeance is mine. Yun ang pinanghawakan ni Haring David. Ang paghihiganti ay sa Panginoon, hindi sa atin. Kung meron man tayong taong, sabi nga, na umaway sa atin, ginawan tayo ng masama sa buhay natin, ang paghihiganti ay sa Panginoon at hindi sa atin. Hindi natin gagantihan ng masamang salita at hindi natin gagamitin ang ating posisyon para siraan sila o para, sabi nga, yurakan ang kanilang image o imahe. Vengeance is mine, sabi ng Panginoon. That is integrity. Ayaw natin na madungisan ang ating buhay ng anuman na magiging karumihan sa paningin ng Panginoon. And that is to live with a holy life. Magkaroon tayo ng pamumuhay ng may kabanalan. David never took justice by his hands, but he left it in the hands of God of justice. So, hinayaan niya ang Diyos ang magiganti para sa kanya. Hindi siya. Okay? Kaya, shepherds of God's flock are identified by their spirituality, humility, and integrity. So, ito yung distinctive ng tunay na shepherd
na sinasabing shepherds after God's own heart. Malalim ang kanyang debosyon sa Diyos. Siya'y nagpapakababa o siya'y nabubuhay sa pagpapakumbaba. At ang ating pangatlo ho, siya ho ay may integridad. Ano ho? So, hindi ang buhay niya ay may tuturing ho na mabuti at acceptable sa Panginoon. Meron siyang paninindigan at hindi siya nagpapadala sa maaaring ikasira ng kanyang buhay bilang lingkod ng Diyos. Number 2. So, from distinctives, tayo ay pupunta sa duties o tungkulin. So, ano ba talagang tungkulin ng tunay na shepherd ng Diyos? That shepherds after God's own heart. So, in verse 15b, pangalawang part ng verse 15, who will feed you with knowledge and understanding? Who will feed you? So, first, di ba sa shepherd and sheep na analogy, ang usual ho na role o yung unang role ho na naiisip po natin sa relationship na ito is yung pagpapakain. Ano po? Yung feeding na ginagawa po ng sheep o ng shepherd sa kanyang mga tupa. So, in Psalm 23, ano po sabi doon? He makes me lie down in green pastures. Ako'y dinadala ng Panginoon sa luntiang hardin o pastulan. Signifies feeding ng Panginoon. And spiritually speaking, ang pagpapakain mo sa atin is through the Word of God. Matthew chapter 4, verse 4. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. So, this speaks of yung tinatawag nating feeding. Kaya first, they are duty-bound to feed the flock of God. So, ang pastor o ang pastol ang tagapagpakain. At ang pinapakain ay salita ng Panginoon, hindi kung anumang opinyon o kuro-kuro ng tao. Salita ho ng ating Panginoon. So, they are duty-bound to feed the flock of God. 1 Peter chapter 5, verse 2. Okay, ang sabi po diyan, shepherd the flock of God that is among you. So, shepherd has to do with feeding or shepherding. Okay? Shepherding has to do with feeding. Kaya, yun yung isa sa pinaka-meaning po ng tinatawag nating shepherd, pagpapakain. At ang pinapakain, sabi dito, in verse 15, ang Jeremiah 3, with knowledge and with understanding. So, in knowledge, we have teaching and preaching. Kaya pastors, teachers. Pero ang pastor, hindi siya nangangaral lamang. Siya ang nag-exhort, siya ang nagbibigay ng payo, siya ang nananalangin, siya ang pumupunta sa mga bahay-bahay. Di ba? So, yun po yung duties na makikita ho natin. So, with knowledge and with understanding. That includes exhortation, discipleship, ano pa? Maraming duties na makikita ho tayo sa bahaging ito. Kaya, duty bound to feed the flock of God. At yan ho ang maging, kumbaga, ito ho yung ating laging ipinapanalangin sa Panginoon, na ang iglesyang ito ay patuloy na maging malusog. Hindi yung parang ang kinakain natin dito ay synthetic o processed. Kasi may mga ganong preachings, ano po, may mga ganong pangangaral po ng salita ng Diyos. So, recycled, plagiarized, na hindi talaga mula sa iyo, hiniram mo lang sa iba. So, hindi yan ang bagay na makapagbibigay ng ganap o tunay na kalusugan sa isang kawan. Kundi talagang ikaw mismo, kung paano mo kumbaga dinrown ang sarili mo sa salita ng Panginoon.
Not only to feed but also to protect. They are duty-bound also to protect. Kagaya ng analogy ng Panginoon. Di po ba sa John? Sinabi niya na ang tunay na tupa, ang tunay na pastolho ay laging nakabantay sa posibleng sa posibleng gawin ng mga lobo. Di ba? Sa oras ng gabi, lagi siyang nakabantay sa kanyang mga tupa na hindi sila maaano kahit oras ng gabi. So yun po yung protection na sinasabi dyan. They are duty-bound to protect the flock of God. Again, in 1 Peter 5:2, exercising oversight not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly. So yung pinaka-keyword natin dyan is exercising oversight. And how? Paano i-exercise yung kanyang oversight ng isang shepherd? Not under compulsion, but willingly. And not for shameful gain, but eagerly. So, kasi mayroong dalawang problema ko dyan. Una, yung katamaran. Sabi dyan, it should be with urgency. Yung protection ho natin, yung pagpoprotekta ho ng lingkod ng Panginoon sa kawan ng Diyos is with urgency. Hindi yung hihintayin pa niyang may panganib na saka lang siya kikilos. Hihintayin pa niyang may problema na saka pa lang siya parang pulis sa pelikula, no? Sabi nga pagkatapos na yung barilan, saka pa lang sila dadating. So, hindi po ganun. With urgency. Kahit wala pang panganib. Nagbabadya pa lang. Nandyan siya para handang protektahan ang kanyang kawan. Okay? Hindi one tamad, hintayin niyang may pumatak sa kanyang bibig para makuha niya yung gusto niya. So, hindi po. But with urgency and willingly, not with laziness, and with purity of heart, not for money. Eagerly, not for money. Hindi para sa pera. Hindi para kumita. Hindi ho ito networking. Okay? Kaya pagka halimbawa may pastor magsabi diyan, gusto niyo bang yumaman? Ano po sabi? Not for shameful gain, but eagerly. So, meron siyang pure motives as a shepherd. And they are duty-bound to model Christ before God's flock. Maging modelo ng Panginoong Jesus. In 1 Peter 5:3, not dominating those in your charge, but being examples to the flock. So, hindi domineering, hindi bossy, hindi pala utos. Pwedeng pala utos, pero nagpapakita ka rin ng halimbawa. Pero yung pala utos ka lang, ayaw mong gumawa, ay hindi yan. Ano po sabi? They are duty-bound to model Christ. Christ said, I came not to be served, but to serve. That's why servant leadership. Hindi ho ito leadership lamang, kundi tayo po ay magsilbing servant sa ating paglilid sa kawan ng Diyos. And to set the believers or to set yourself before the believers as an example. Maging halimbawa tayo sa ating mga kapwa Kristiyano. Kagaya po kay Timothy. Ano po? 1 Timothy 4:12. Kasi ang emphasis mo doon is godliness above. Okay? Yung pagiging higit ng pagiging godly. Yan ang mas stand out sa iyo para ikaw ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Sapagkat marami kang kasama dyan na mas experienced, mas marami pang
Sabi nga, share pero wala sila kung anong meron ka. At yan ay ang pagkakaroon ng mabuting halimbawa. Pagdating sa iyong pananalita, sabi diyan, sa speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kaya, set yourself as an example. Okay? So, shepherds of God's flock are called and commissioned to lead the flock of God by feeding, protecting, and exemplifying Christ. So, pagpapakain, pag-iingat o pagpoprotekta at paghahalimbawa kay Kristo. Okay? And number 3, the delight of God's shepherd. So ano bang delight? Although it is our delight doon sa ating first point, ano po, na mamalagi sa presensya ng Panginoon. Pero isa ho sa magiging, kumbaga, supplemental na delight sa mga shepherds ng Panginoon is yung sinabi po sa 1 Peter chapter 5, verse 4. So ito po yung una, makikita po natin. In 1 Peter chapter 5, verse 4, okay, ano po sabi dyan? And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. This is the pastor's delight. Ito yung kaligayahan o katuwaan ng isang lingkod ng Diyos. Ang makita niya ang Panginoong Hesus sa kanyang pagparito. At ang kanyang pangakong kaluwalhatian na kanyang binanggit para sa atin. And when the chief shepherd, so this is our Lord Jesus Christ, pag siya'y naparito na muli, the glorious appearing, you will receive the unfading crown of glory. Ang gantimpala ay kaluwalhatian. Hindi ho mauuwi sa wala ang pagpapagal, sakripisyo ng isang lingkod ng Panginoon. Sinabi po yan in 1 Corinthians, di po ba? Your toil in the Lord is not in vain. Amen? Amen. Ang mga lingkod ng Diyos, hindi ho superhero. Kasi may mga member kasi na tingin nila sa pastor para bang hindi nagagalit, hindi nakakagawa ng kasalanan. Ano? Pero hindi po ibig sabihin na sila ho'y higit. Marami din silang kahinaan. They are also susceptible to weakness, even sickness, karamdaman. So ano pong impact sa atin pag nabalitaan natin, ay, naku, si pastor, ganito, ganyan. Ano pong, kumbaga, impact sa atin kapag nababalitaan po natin na ang isang pastor o ang isang lingkod ng Diyos ay may pinagdadaan. Kaya sabi dyan, they are also susceptible to weakness, sickness, and sin. May natutokso rin. Nahuhulog po. Ano po? Some of them. Nakakalungkot man. Kaya ano po ang ating gagawin? So, bukod sa pangako ng Panginoong Hesus na siya'y muling babalik, the glorious appearing, is yung ating panalangin. So, the prayers of the congregation. Mahalaga po ang panalangin ng kawan para po sa mga tagapanguna. Para po sa mga spiritual leaders, Ephesians 6:19. Ito ho ay kahilingan ni Apostol Pablo. Okay, sabi niya, Ephesians 6:19, and also for me, ipanalangin ninyo ako that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. So, para siya ay maging bold sa paghahatid ng mabuting balita. Hindi siya maging mute sa paghahatid ng mabuting balita. Hindi siya lutang. Ano po? Kasi sometimes, experience ho ng iba, sabi nga, pag natapos na tayo makapag-share, may namimiss po tayo points. Ano po? Hindi ko nasabi yun. So,
Mahalaga yung prayer talaga. Ano po? Para ma-share natin ng buo ang mabuting balita. 1 Thessalonians 5:25. Brothers, pray for us. Ipanalangin ninyo kami, mga kapatid. So, lagi po yan ang prayer request po natin. Next, the respect and support of the flock of God. 1 Timothy 5:17. Ano po sabi dyan? Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in teaching or in preaching and teaching. So yung pong double honor yan, mga kapatid, hindi pa ibig sabihin na parang dinidiyos mo na. Parang ang turing mo sa pastor mo ay dapat ang bahay mo may picture frame. O di kaya ay sa hapagkainan, siya yung nasa presidential, sa kainan siya lagi yung nasa una. Although privilege po yun na ibinibigay ng church, pero pagka yung pastor na mismo, hindi pwede, kubo na. So yung mga ibang religious leaders, yan yung kanilang kumbaga avenue yan para magawa nila yung gusto nila . Lalo na sa mga bagay na alam nating nakakasira. So medyo sensitive yung nasa isip ko ngayon pero hindi ko nilang siya ibabahagi. Kasi may mga ganung church leaders na na tinitake advantage nila yung kanilang members. So yun po yung nangyayari sa iba. Kaya nasabi po dito, respect and support, but not over. Hindi naman yung over-respect and over-support. Yan. Pag sinabi natin over-support, halimbawa, lahat ng finances ng church sa pastor. O di kaya, ang may hawak ng pera ng church ay ang asawa ng pastor. Okay? So, hindi naman ganun ka-over. But, appropriate ang sinasabi po dito sa salita ng Panginoon. So, those who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. So, kumbaga ito ay tungkulin ng church. Pero hindi po demand ng spiritual leader. Halimbawa, dapat ganito, ganyan. So, it's the church. Okay? Ang church po ang sa part na yan. And the appreciation from the congregation. 1 Thessalonians 5:12 and 13. Okay? 1 Thessalonians 5:12. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work, and be at peace among yourselves. So, be at peace among yourselves. Hindi ho pwedeng, halimbawa, ang pastor ay aakusahan niya ang church ng ganito, ganyan. O isang grupo ng congregation, aakusahan niya ng ganito, ganyan. Diba? Pinakakatangan daw siya na ganito. So, hindi. Pursue peace. Ang initiative ho ay sa shepherd. Hindi yung siya pa ang kailangang intindihin. Hindi pa yung siya pa ang kailangang unawain. Ang pangunawa dapat lagi mula sa leader. Okay? Kaya, shepherds of God's flock need our prayers, thus pray for them. Scripture commands us to obey, respect, and support them. Shepherds of God's flock treasure our words of affirmation, thus appreciate them. So, hindi ko po sinasabi ito dahil Pastor's Appreciation Month. It is what the Scripture teaches. So, ito po ang tinuturo ng salita ng ating Diyos. Hirap ka lang naman kung hindi ho pastor mangangaral. Kasi wala namang ibang itinalaga ang Diyos para tumayo at magbahagi ng kanyang salita.
Hindi naman pwedeng, sister, ikaw na nga mag-chef nito. Hindi naman pwedeng ganon. Di po ba? But since ito ho ay naaayon po sa Biblia, kaya i-share po natin. Amen? Okay. So, conclusion po natin, to honor God's called spiritual leaders, which are shepherds after God's own heart, is to honor our chief great shepherd. And who is He? Ang Panginoong Jesus. Isang paraan ng pagkilala natin sa Panginoon ay kung paano natin kinikilala ang mga taong Kanyang itinalaga para pangasiwaan at pangunahan ang kawan ng Diyos. At yan ang sana ay nakatanim sa atin. Ano ho? Ito dapat ang nakatanim sa ating isip. Hindi ito kawan ng pastor. Hindi ito kawan ng sino man taong ginamit ng Panginoon. Kundi ito ay kawan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. At patuloy, O Diyos, sa aming pong mga buhay, ay may pamuhay namin ang inyong pong itinuro sa amin ngayong umaga. Ipagpasalamat namin ang mga taong inyong pong ginagamit upang kami ay maging mas malago o kami lumago at mas umunlad sa aming pong kaalaman at maging sa pagpapaalala nila sa amin para sa wastong pamumuhay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon. Wala si ano.